Hello! Welcome back po sa ating may maikwento lang na programa para sa araw na ito. Kayo po ay aking binabati ng isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa mangga ko kayo naroon at sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan at laging masaya at positibo habang kayo ay nanonood sa ating programang may maikwento lang. Sa pagkakataong ito, nais ko lamang maikwento sa inyo yung isang pangyayari bago dumating yung pag-ulan ng snow dito sa Calgary. Kaya bago po kasi dumating yung pag-ulan na yun ng snow, nakuha ko pa ng video yung aking mga apo, itong si Vigo at saka si Nico habang sila ay naglalaro doon sa eskwelahan. Ito yung last day na inabot nila, yung maganda pa yung araw. So ito yung aking kwento sa pagkakataon ito na nais ko maisingit hanggang sa dumating na at maipakita sa inyo yung pangalawang araw na pangyayari ng tuloy-tuloy na umulan dito sa kanilang eskwelahan. So hindi ko na po pahabayan pa yung aking introduksyon at nais ko maipakita sa inyo itong kwento nito na para lamang maipakita lamang sa inyo yung pagkakaiba ng lakas ng loob nitong si Vigo at saka nitong si Nico. Kaya inaasahan ko na kayo ay mag-enjoy sa ating kaprasong video nito. So go go go! Dito po mga kanoypi, gusto ko lamang maikwento sa inyo yung huling araw bago bumagsak yung yelo dito sa Calgary. Makikita natin na napakainit ng araw, talagang tamang-tama ang temperature para doon sa mga paglalaro ng mga bata. So dito, nais kong maipakita sa inyo yung huling araw na ito ng aking sunduin, yung aking mga apo. Itong si Migo at saka si Nico. Kaya habang ako naghihintay dito, ako na may nagbibilad sa araw kasi siyempre alam niyo naman, gustong-gusto ko yung mainit eh. Hindi ako sanay doon sa malamig kasi pagka malamig, giniginaw rin ako dito. Kaya makikita niyo dito kahit mainit nakasuot din sila ng jacket kasi yung hangin malamig. Kahit sabihin na natin dito summer, iba yung hangin eh, talagang malamig dito. Kaya ito, lumabas na itong si Migo at tuwan-tuwa nung makita ako dahil sa tuwing sila sinusundo ko, ginagawa ko, pinaglalaro ko muna sila doon sa playground para pag uwi namin pagod dyan, pagkatapos kumain, matutulog o kaya naglalaro pa yan sa bahay. At pagka minsan, nagyayaya pa din sa playground sa labas, sa park. Ito na si Nico, ayan. Nakita natin na talagang inintay natin. Ngayon dito makikita natin na isa sa kanilang gustong-gusto kapag ako ay sumusundo, yung maglaro doon sa park. Kaya gustong-gusto nila na ako sumusundo. Yun nga lang, maglalakad kami kasi wala akong lisensya. Hindi ako nakakapag-drive. Makapag-drive man ako kumisan, palakasan lang ng loob dahil mahirap baka tayo magkaroon ng problema. Kaya ang ginagawa ko na lang, sinusubukan natin, ginagawa ko na lang na exercise. Ngayon, nung pagkasundo ko sa kanila, biglang nawala itong si Migo. Nung makita ko naglalaro doon sa labas, nagpapaikot-ikot doon sa may bakod, sa labas ng bakod dyan. Ngayon, iniisip ko, bakit kaya niya ginagawa ito? Gusto daw niyang ma-enjoy yung init ng panahon. Kaya nagpapagulong-gulong siya. Paulit-ulit. Gusto niya, Papa, kunan mo ako. Tignan niyo. Talagang napaka-energetic nitong bata nito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba nila ni Nico. Tuwan-tuwa siya eh. Alam niyo, nung pagkatapos niya maglaro ng ganyan, yung mga classmate niya, nung lumalabas niya, nakita siya, ay nako, lahat ng classmate niya, yung mga kalaro niya, iba na kaedad niya, naglaro din ng ganyan. Pero hindi ko na kinuna ng video kasi tuwan-tuwa yung mga magulang eh, sa laro ito eh. Pinakita ko lang na enjoy dito si Nico. Si Migo pala, si Migo to. Labas pa ang puwet. Ayan yung dalawa, papakita natin. Tingnan ninyo kung saan papunta to si Nico. Habang itong si Migo, pababa siya, doon sa may padulalasan na yan. Si Nico naman, baliktad. Takot na takot siyang gumulong. Paano siya patagilid? Ayun yung gumulong. Talaga ito, bata ito, malakas ang nervyos eh. Hindi ko malaman po saan ito nagkaroon ng phobia. Sinisikap namin pagulungin sa pababa, pero ayaw niya. Talagang iba yung kanyang play. Ayaw pa indicate yung katawan sa Kaya tuwan-tuwa kami ni Migo nung pinapanood namin ito si Nico. Ayaw niyang gumulong.
Ngayon, nung Biyernes yan eh, tapos nung Lunes, ito na, dalawang araw yun na tuloy-tuloy ang pag-snow eh. Kaya kumapal yung yelo. Ang linggo, Sabado, Linggo hanggang Lunes. Tapos ito na yung, ito Martes ito eh, nagpunan ko. Makapal na yung yelo. Dahil nagtuloy-tuloy. Pero itong pagkakataon ito, medyo mainit pa yung araw eh. Kasi first fall, ito yung first winter snowfall nung kwento ko. Kauna-una ang pagbagsak ng yelo. Ito yung naging itsura niya. Ito po makikita ninyo na bagamat napakataas ang sikat ng araw, nakasalamin ako pero napakalamig ng temperature. Ayan yung mga estudyante naglalabasan. Itong si Nico at saka si Migo during na nagkaroon na. So hindi ko na pahabain pa itong kwentong ito, pinakita ko lamang yung unang pagbagsak ng yelo dito sa Calgary. Papa, can we go back to the school tonight? Why? Because this special event. What event? We go. Shooting the snow. So ayan po mga kabeba, nakita natin yung pagkakaiba nung lakas ng loob nitong si Migo at saka nitong si Nico hanggang sa dumating yung araw na dumating na nga yung snow doon sa kanilang eskwelahan. Hindi ko na rin po pahabayin pa yung aking pagkukwento na so lamang maikwento at maipakita sa inyo yung lakas ng loob at saka yung kasiyahan itong dalawang ito habang sila ay naglalaro doon sa labas ng kanilang eskwelahan. Kaya hanggang dito na lamang at inaasahan ko po na tayo ay muling magkikita-kita sa ating susunod na video para sa ating Bema Ikwento Lang. So hanggang dito na lamang. Bye! Ito po ay Dismiss, Bema Ikwento Lang. Nadulang iyo ang labing kulang. Ito po ay Dismiss, Bema Ikwento Lang. Mga kwentong pang-akin-akin lang. Mga kwentong pang-akin-akin lang.